Wanning, si Kibei Chen ngayon ay pumunta sa ibang bansa, sa mismong araw ng kasal nyo, sumakay siya ng eroplano at umalis. Ano ba, Kibei-chen, aalis ka ba talaga? Ngayon ang dakilang araw mo. Ano ang itsura ng nobya? Hindi mo man lang nakita. At tumakas ka. Kasunduan ng pamilya, kailangan ko lang malaman na pantay ang estado. Hindi mahalaga ang itsura. Babalik ka ba? At ang tatay mo, hahayaan ka ba niyang umalis sa panahong ito? Kapag ang naiambag ko sa pamilya ay katumbas na ng kasunduang ito, natural na magpapakita ako para asikasuhin ang diborsyo. Hindi ba dahil sa babaeng tumutugtog ng violin noong araw? Tumigil ka na, hanapin mo agad. Boss, saan ako magsisimula? Nakasuot ng puting damit at tumutugtog ng violin marami sa lansangan. Sige, mag-iingat ako, pero malamang, walang pag-asa. MM. Wanning, narinig mo ba ang sinabi ko? Nabalitaan ko si Kibei Chen balak tumira sa ibang bansa? Alam ko na buti nga, tahimik para hindi ko kailangang magkunwaring mag-asawa sa isang estranghero. Bakit ka nagagalit? Sino ba siya para ganyanin? Sa unang araw pa lang ng kasal, ganyan na agad? Paano ka mabubuhay sa hinaharap? Makikisama ka sa taong wala kang nararamdaman? Magtitiis ka habang buhay? Imposible. Chenge, isang masamang balita. Ang magandang balita ay yung hinahanap mong babaeng tumutugtog ng violin, may lead na. Yung masama, Yung masama ay 3 taon na siyang kasal. Mukhang sa ating circle din taga sa ating grupo. Hindi ko natanong kung saang pamilya. Gusto mo bang hanapin ko pa ng mas malalim? hindi na. Ganun na lang? Ilang taon mo siyang hinanap? Dahil may pamilya na siya, may sarili na siyang buhay, hindi ko na dapat siyang gambalain. Wanning, hindi sa sinasabi kita 3 taon na kayong kasal? Hindi mo alam kung bilog o parisukat ang asawa mo? Hindi mo pa nakita? Ngayong bumalik na siya, dapat mo siyang makilala. Suntukin ko siya. Bakit ko siya sasaktan? May pera ako at maraming oras. Wala namang asawang pumipigil sa akin. Ano ang gagawin mo sa hinaharap? Ganyan na lang ang buhay mo? Kung ako sa iyo, habang bumalik siya, diretso mo nang sabihin na may iba ka ng mahal. Gamitin mo yan para makipaghiwalay. Makatuwiran naman. Wala naman kayong pundasyon ng pagmamahalan. Tiyak na gusto niya rin. Magandang ideya yan. Wow, ang ganda ng mukha at katawan. Mas maganda pa sa mga modelo sa magazine. Pasensya na, maaari ba akong makialam? May kailangan ka ba? May trabaho kung interesado ka. Trabaho? Guwapo. Kilala ba natin ang isa't isa? 200,000 bawat buwan, napakasimple. Tumira ka sa bahay ko, magsuot ka ng damit ayon sa itinakda. Minsan, makipag-usap ka sa akin. Wala nang ibang hiling. Kaya bubuhayin mo ba ako? Kahit ano isipin mo. Pero sasabihin ko ulit. Gawin mo lang ang ayon sa aking mga patakaran. Huwag kang gumawa ng kahit ano na hindi kailangan. Iniisip mo ba akong isang kawawang kuneho? Pero, kailangan ko ng isang tao na makakatulong sa akin na gumawa ng dahilan para sa hiwalayan. Kailangan niya ng isang anino para mapunan ang puwang. Ito ay isang biyayang pagkakataon. Tamang-tama sa aking mga pangangailangan. Sige, tanggap ko ang trabahong ito. Sige, ano pangalan mo? Wanning, Ngayon, pumunta tayo at pumirma ng kontrata. tara na. Ito ang mga tuntunin ng kontrata. Tingnan mo ito. Kung may tanong, sabihin mo lang. Si, Ito ang damit na ipinagawa ko para sa iyo. Magpalit ka muna. ang panlasa ng ginoong ito. Hindi naman masama. Katulad ng dati kong suot sa bahay noong nagpapaka-proper ako.
Ito ang kumpletong detalye ng kontrata. Tingnan mo, ang mga kondisyon ay katulad ng napag-usapan natin. Kung walang problema, pumirma ka na. Si Ginoong Ki. Maliban sa damit sa ibang aspeto tulad ng mga gawi sa pamumuhay, mga hilig at interes. May mga espesyal kang gusto. Wala, basta katulad ng dati. Nakakaawa naman itong tao. Kahit ang itsura ng taong gusto niya ay hindi niya alam. Medyo naaawa na ako sa kanya. Pero may ilang mga patakaran sa bahay, dapat mong tandaan. Ang pinakaloob na kwarto sa ikalawang palapag ay hindi mo maaaring pasukan. Anumang bagay sa study room ay hindi mo dapat galawin. Pagkalipas ng disa ng gabi, manahimik ka. Isa pa, Naintindihan ko. Pero may kondisyon din ako. sabihin mo, Kailangan ko ng isang silid na pwedeng pagguhitan. pwede ipagagawa ko sa kasambahay. Ang pinakahilagang silid sa unang palapag ay ihahanda para maging painting room mo. Sandali. May iba pa. Ang tagal na nating nag-uusap. Napirmahan na ang kontrata. Hindi ko pa alam. Paano ba kita tatawagin? Apelido ko ay Ki. Apelido ko ay Ki. Yung Ki ng Ki Corporation. Yung Ki na ibig sabihin ay maayos. Ginoong Ki. Binibining Su, inimbitahan kita para sa ating kanya-kanyang pangangailangan. Sana gampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin. Huwag lumampas sa hangganan. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. Huwag kang magkaroon ng ibang intensyon o mga maliliit na pag-uugali. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Ki. Alam ko ang mga patakaran. Ginagawa ko ang trabaho para sa pera. Hindi ako magdudulot ng problema. Ginoong Wang. Walang tubig sa kwarto ko. Ano bang nangyari? Binibining Su ngayon lang. Nagsabi ang administrasyon. May problema sa tubo ng gusaling ito. Inaayos na, hindi pa sigurado kung kailan matatapos. Kung kailangan nyo na talaga, pumunta na lang kayo sa banyo sa ground floor. Sige, pupunta ako sa ibaba para maligo. Ang likod, ang muscles. Ang linya ng katawan, ang galing. Tama na bang tingin? Hindi pa. Lumabas ka. Ang katawan na ito. Kung pwedeng siya ang maging modelo. Gumuhit ng mabilisang sketch. Makakasapat na ito sa buong buhay ko. Ha, sa unang araw pa lang, ganito na ang laro. Para lapitan ako, talaga namang isang babaeng pera lang ang nasa isip. Ma, may kailangan ka ba? Beichen, nabalitaan ko na nakabalik ka na at nakaayos na. Baka naman maglaan ka ng oras para makita ang babaeng iyon ng pamilya Su. 3 taon na kayong kasal, hindi pa kayo nagkikita. Dapat naman siguro makipagkita ka kahit minsan. Hindi na. Ang pagbabalik ko ngayon ay para gawin ang diborsyo. Beichen nakita na ni nanay ang litrato ng dalaga. Maganda ang kanyang itsura at maganda rin ang kanyang tindig. Tiyak na magugustuhan mo siya. Kung hindi naman, magkita muna kayo bago magdesisyon. Wala akong interes. Sa itsura ng isang estranghero, wala akong anumang inaasahan. Sige, pero sa pagbalik mo, binanggit mo agad ang diborsyo. Ang pamilya Su ay mawawalan ng mukha. Ganito na lang, maghanda ka muna ng regalo para kay Miss Su. Upang ipakita ang iyong intensyon. Saka na lang pag may panahon, usapan natin ang tungkol sa diborsyo. Si, Ayos, ganito na lang muna. sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok? Mr. Ki, pumunta ako para magpinta at humanap ng inspirasyon. Ang ganda ng liwanag sa kwartong ito. Pwede bang hiramin ang isang sulok para makapinta ako ng konti? Isa na namang lumang diskarte. Upang makalapit sa akin, talagang pinagbubuti mo.
Patingin nga. Paano ang pagkakagawa? Maganda naman ang pagkakagawa. Upang makalapit sa akin, pinaghirapan mo. Pagkatapos mong magpinta, lumabas ka. Mr. Key, pwede pa ba akong magpinta ng kaunti? Pakiusap. Pwede, pero kailangan mong sagutin ako ng isang tanong. Gusto kong bigyan ng asawa ko ng regalo, may maimumungkahi ka ba? Ano ang bagay? May asawa ka na. Tapos ginagastusan mo pa ako? Bakit ganyan ka nalang magulat? Ikaw, 2 bangka ang sinasakyan mo. Hindi ko kayang tanggapin ito. Bakit ka nagmamadali? Kami lang ay mag-asawa sa papel. Walang pagmamahalan. Pinilit ng pamilya ang kasal na ito. Ngayon ay maghihiwalay na. Pero gusto ng pamilya na magpakitang gilas para ipakita na pinapahalagahan ko siya, kaya pinapabili nila ako ng regalo. May maimumungkahi ka ba? Ganoon ba? Ano ba ang gusto niya? Hindi ko alam. Kung hindi mo sigurado, pumili ka ng bracelet o kwintas. Ang mga alahas na ganyan ay hindi nagkakamali. Mukhang may malasakit at angkop. Halimbawa, ang Star Wish Classic Series na ito. Simpleng disenyo at elegante. Karamihan sa mga babae ay gusto iyan. Nasagot ko na. Pwede na ba akong magpatuloy sa pagguhit? Silang. Ang lalaking seryoso sa trabaho. Ang cute talaga. Sa asawang nagtatrabaho hanggang gabi, ipadala ang pag-ibig. Kumusta? Sino po ito? Miss Su, magandang araw. Ito po ay delivery mula sa Shangpin Jewelry. Dumating na po ang kwintas na in-order ninyo. Pwede po bang pirmahan? Hindi ako nag-order ng kwintas. Baka nagkakamali kayo. One-on-one po ang delivery namin. Hindi po mali. Si Jichi Baiken po, na naka-address kay Su Wanning. Para sa inyo po, Miss Su. Ano? Kibahin. Anong kwintas ang ipinadala niya? Ang classic na modelo ng Star Wish series. Ano? Sino ang nagpadala? Anong modelo? Miss Su, si Mr. Chi Baiken ang nag-order para sa iyo. Star Wish series diamond necklace. Classic model. Star Wish Classic Model? Hindi ba ito yung natiningnan ko lang sa kanya kaninang umaga? Paano siya nakapili ng eksaktong pareho at ipinadala sa akin? Seryoso? Paumanhin, alam mo ba kung kailan ito in-order? Ayon sa record, alas 7:08 minuto ng umaga. Alas 7:08. Hindi pa ako gising noon. Mukhang nagkataon lang talaga. At saka, maganda naman talaga ang modelong ito. Marahil nagkataon lang. Sige, pakiiwan na lang sa may pintuan, doon kay ate. Salamat. Alam ko, hindi mo alam kung ano ang dapat ibigay. Kaya kaninang umaga pagkatapos tumawag, ipinadala ko na rin ang regalo para sa iyo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa diborsyo sa susunod. Kumusta? Magandang araw. Umorder ako sa inyo kaninang tanghali ng isang Star Wish Classic Diamond Necklace. Gusto ko sanang kanselahin ang order. Salamat sa abala. Sige, Mr. Chi. Anong ginagawa mo rito? Tita, kilala mo ako? Siyempre kilala kita.
Hindi ba ikaw ang asawa ng aking anak? Si Bambanito. Anak, ito. Anong nangyari? Mamahal ko si Wanwan. Gusto ko siyang makasama. Kaya nga, Mahal, mahal na mahal kita. Ay, magandang balita ito. hindi pa po ba kayo kumakain? Gusto mong sabay kumain? Hindi na ako kakain. Pagdating ko, kumain na ako. Tulungan mo akong iakyat ang maleta. Bakit po kayo nagdala ng bagahe? May matandang kaibigan akong umuwi galing ibang bansa. Dito ako titira ng ilang araw. Para magkita-kita kami, Teska, no? Ayaw mo bang tumira si nanay? Paano naman? Kahit gaano katagal, okay lang. Anak, hindi ba kayo magkasama ni Wanwan sa iisang kwarto? Manitong 2 araw, nag-away kami. Lumipat siya sa guest room. Hindi pwede iyon. Dapat mag-usap kayo. Pero kailangan magkasama pa rin kayo sa iisang kwarto. Parang hindi kayo mag-asawa kapag hiwalay dali. Magsabi ka ng mga salitang magpapalambot kay Wanwan. Wanwan, ako ang may kasalanan. Bumalik ka na dito tumira, okay? Mula ngayon susunod ako sa iyo, oo. Sa gabi ay babalik na ako. Ito ang tamang gawi. Halika, kumain ka pa ng marami nito. Masyado kang payat. Mahal ko, ikaw din. Kumain ka ng marami. Ay nako, nakikita ko kayong dalawang masyadong sweet, tiwala na ang puso ko. Hindi kayo nagtatalo kung ako at si Wanwan ay nagde-date. Ay, puro kakalokohan. Ang usapin ng pag-ibig. Kayo ang magdesisyon, basta masaya kayo. Kayo dalawa nagsasama. Masaya na ako, sapat na. Wanwan, sa hinaharap, itong batang ito, kung maglalakas loob siyang saktan ka, lumapit ka sa akin kahit kailan, tita, ipagtatanggol kita. Maano ba yung sinasabi ninyo? Salamat, tita. Sa sinabi ninyo, wala na akong takot. Sige. Halika, kumain ka pa. Ang payat mo. Halika. Sirki, ito ba ay paglilinaw ng hangganan? Pagtatakda ng lugar. Sa'yo diyan. Sa akin dito pakiusap, Miss Su, sundin ang mga patakaran. Panatilihin ang distansya, huwag lumampas, at huwag ding gumawa ng anumang bagay na wala sa ayos. Huwag gumalaw. Yakap lang saglit. Hayaan na sandali lang, bukas ko na siya kausapin. Gising ka na ba, Wanwan? Ano gusto mong almusal? Ako na ang bahala. Nanay, wala kaming. Mhm. Okay. Sige. Ako, intindihan ko lahat. Ako, hindi na ako mang-istorbo sa inyo. Kayo naman, tuloy lang. Hindi kailangan magmadali bumangon. Mr. Chi, pasensya na. Hindi ko talaga sinasadya. Mahilig akong gumalaw habang natutulog. Simula bata, mahilig akong gumulong sa kama. Pasensya na kung nagising kita. Sa sahig na lang ako matutulog ngayong gabi. Okay lang. Salamat, Mr. Ki. Uy, sa susunod. Huwag mo na akong tawaging Mr. Che. Paano tawagin kita? Sa pribado. Tawagin mo na lang ako katulad kanina. Oh, naiintindihan ko. Kailangan magpanggap tayo, di ba? Mahal. Hindi naman kailangan lagi mong sabihin, natural lang, para hindi maghinala si mama. Ang dami mong hinihingi. Sige, naiintindihan ko, mahal. Halika na, bilis. Kainin mo habang mainit. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Ang sarap ng tulog ko kagabi. Matagal na akong hindi nakatulog ng mahimbing. Oo, mukhang. Napagod ka nga? Kailangan mong mag-recharge. Tikman mo na. Itong chicken soup na may wonton. Si tita, gumising ng maaga para lutuin ang chicken soup. Salamat, tita. Sobra po kayong maalaga.
Anak? Ang lalim ng pagsasama ninyo. Naisip na ba ninyo mag-honeymoon? Honeymoon. Anong honeymoon? Naku, ang batang ito. Bakit ka nagkukunwari sa nanay mo? Yung ingay ninyo kagabi. Dahil doon? Yung honeymoon, dapat na bang ayusin? Kung hindi, maaawa si Wanwan. Tita, masyado naman itong biglaan. Kami, hindi namin ito naisip. Hindi naman nagmamadali ang honeymoon. Nagbibiro ka ba? Ang honeymoon ay para sa mga totoong mag-asawa, hindi ba? Hindi pa hiwalay ang anak niya sa asawa at isasama ako para mag-honeymoon. Ang pag-iisip ni Tita Ki ay sobrang moderno. Oo, ma. Tama si Wanwan. Totoo na masyado pang maaga para mag-honeymoon ngayon. Pag-uusapan namin ito ng dahan-dahan. Masyado pang maaga? Tingnan mo, nakatira na kayo ng magkasama at ang ganda ng relasyon ninyo. Ang mag-honeymoon, parang sigurado na. Naku, ma. Huwag ka nang mag-alala. Kami na ang bahala. Sige. Kayong mga kabataan, bahala na kayo. Ay nako, ang bilis ko namang makalimot. Halika, Wanwan, iabot mo ang kamay mo. Anong problema, Tita? Ito ay pamana ng pamilya Ki. Noong una, ibinigay ito sa akin ng kanyang lola. Ngayon, sa iyo na ito. Hindi, Tita. Napakahalaga nito. Hindi talaga ako pwedeng tumanggap. Kung ibinigay sa iyo, tanggapin mo. Ito ang patakaran ng pamilya. Sa hinaharap, ikaw naman ang magpapamana. Mahal, ito, angkop ba? Si nanay na mismo ang nagsalita. Isuot mo na. Hindi ito basta-basta na lang tatanggapin. Paano naman ako mabibigyan ng pamana ng pamilya? Manugang na lang sa pangalan. Halika. Bagay na bagay. Ang ganda talaga. Ikaw at itong pulseras ay may koneksyon. Sige na ibigay ko na sa iyo ang bagay. Ngayon ay panatag na ang loob ko. Nakipagkita ako kay Tita Wang para manood ng opera. Hindi na ako uuwi para sa tanghalian. Kayo dalawa ay mag-ayos na lang. Bechen, dali tulungan mo ang nanay mo na itago ito. Dahil ibinigay ni nanay, isuot mo na lang. Kung tatanggalin mo, tiyak na mag-iisip siya na hindi mo gusto o may problema tayo. Hindi mo rin naman gustong malaman niya ngayon. Ma, may kailangan ka ba? Bakit wala? Yung mga pinost mo sa moments, ano ba yung mga kalokohan? Tawag ka ng asawa, tawag ka ng sinta, sino yon? Nakita mo, wala nang dapat ipaliwanag. May gusto lang ako. Alam mo ba ang sinasabi mo? Isipin mo ang iyong posisyon. May asawa ka na. Sa pamilya Ki, kung sakaling. Nanay, kasal ba ako o hindi? Ano ang pinagkaiba? 3 taon na, hindi ko man lang alam ang itsura ng lalaking iyon. Siya ay masaya sa labas, bakit hindi ako pwedeng mabuhay sa sarili kong paraan? Magkahiwalay tayo? Walang utang sa isa't isa. Bakit hindi mo maintindihan? Kahit gaano ka walang pakialam si Ki Beichen, hindi ka naman niya pinahiya sa 3 taong ito. Ngayon, ay gumawa ka ng gulo. Kung malaman ng pamilya Ki, nasa iyo ang lahat ng kasalanan. Paano ka aangat sa pamilya Ki pagkatapos nito? Kung maapi ka, sino ang magtatanggol sa iyo? Mahalaga siya sa akin, gusto ko lang siyang makasama. Nanay, huwag kang makialam dito. Wanwan, maging malinaw ang iyong pag-iisip. Sige, kahit may mahal ka talaga, hindi ka pipigilan ni nanay. Ngunit hindi ba pwedeng magkita kayo ng pribado? Kailangan mo pa bang mag-post sa social media para makita ng iba? Hindi ba yan? Nag-iwan ka ba ng ebidensya? Bakit ka palihim? Gusto kong makasama siya ng hayagan. Nanay, desidido na ako. Makikipaghiwalay na ako kay Ki Baichen. Gusto mong makipaghiwalay? Madaling sabihin. I-text mo agad sa akin ang location mo. Pupunta na ako dyan. Anak, nababaliw ka na talaga. Nanay, nasend ko na sa iyo. Halika na rito. Hihintayin kita. Tita, ano po ang dahilan at pinatawag niyo ako? Wanwan, halika. Tita, pumili ako ng ilang maliliit na bagay. Gusto kitang pakitingnan. Tita, ang galing ng samahan niyo ni Tito. Dala niyo ang marriage certificate pag lumalabas? Ay hindi ito akin. Ito ay sa anak ko. Palagi niya itong iniwan sa akin. Ngayon, dinala ko na lang. Eto, kung curious ka, buksan mo at tingnan. Hindi ko pa alam yung asawa niya sa papel. Ano itsura niya? Tingin lang saglit.
Suwaning, paano mo nagawa to? Ito ay pribado ng iba. Hindi dapat tingnan. Tita, hindi na lang ako tumingin. Bakit hindi tumingin? Tita, wala naman kawili-wili. Papel lang naman. Pero sa bagay, dati, si Baichen, sa sertipiko ng kasal, ayaw man lang hawakan. Yung ugali niya, sa mga bagay na hindi niya interesado, kahit tingin lang, naiinis na siya. Pero ngayon mas okay na. Sa wakas marunong ka ng mag-alaga. Ito ay dahil sa iyo. Wanwan, Tita, ang ganda ng mga alahas na binili ninyo. di ba? Sabi ko nga, bagay na bagay sa iyo. Ito ay espesyal kong pinili na regalo para sa iyo. Noong araw na iyon, nagmamadali ako. Wala akong dala. Ngayon, espesyal kong dinagdagan. Tingnan mo. Hindi pwede yan, tita. Sobrang mahal. Ibinigay na ninyo sa akin ang pamana na pulseras. Ibinigay na sa akin. Paano ko patatanggapin ang ganyang kamahal na regalo? Masaya akong gumastos para sa iyo. Ang pulseras ay simbolo ng pagmamahal. Ang regalo ay hiwalay na pagpapahalaga. Tanggapin mo. Kung hindi, magagalit talaga ako. Ah, sige na, tita. Salamat po. Yan naman tama. Bahala na. Tanggapin ko muna. Kapag nakahanap ako ng tamang pagkakataon, ibabalik ko sa tita. Halika, tingnan mo. Maganda ba? Anong ginagawa mo? Obvious naman. Sa sahig ako matutulog ngayong gabi. Magulo akong matulog. Siguradong maaabala kita. Simula ngayon, sa sahig na ako matutulog. Promise, hindi kita iistorbo. Bahala ka. Ginoong Ki. Sorry. Kahapon ng gabi ba ako napadpad ulit sa kama? Pangako ko. Ngayong gabi, itali ko ang sarili ko sa higaan sa sahig. Hindi lalagpas. Kung hindi, bumalik na lang ako sa guest room. Matulog. Para hindi na makaistorbo sa iyo. Hindi na katulad lang ng kagabi. Kakaiba. Bakit masakit ang labi ko? Parang may nabangga ako. Sir Ki, ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Parang may mali. Ma, bakit po kayo nandito? Nasaan ang taong sinasabi mo? Tawagin mo? Tingnan ko? Pumasok na siya sa trabaho. Wala. Naku? Wanwan, hindi naman ako pumipigil sa iyo na humanap ng gusto mo. Pero yung mabuti mong asawa, ayaw mo. Gustong-gusto ang isang taong kakilala lang sa ilang araw. Gwapo kasi. Ang asawa ko, hindi ko pa siya nakikita. Anong silbi ng pagiging gwapo? Isa pa ang asawa mong si Chi Beichen. Ay sikat na gwapo. Ma, wag mo akong lokohin. Hindi ko pa siya nakikita. Paano ko malalaman kung totoo? Sige, ihahanap ko ngayon para sa'yo, ma.
Ito ang asawa mo, Kibei-chen. Maaari pa ba akong magsinungaling sa'yo? Tingnan mo. Naku. Bakit siya umuwi ngayon? Mr. Key, sandali lang po kayo sa labas. Sandali lang. Huwag pumasok. Ano? Pumapasok ako sa sarili kong bahay. Kailangan ko pang magulat. Hindi, nanay ko. Nandito ang nanay ko. Nakaupo siya sa sala. Pakiusap po. Sa ngayon, hindi talaga pwedeng makita kanya. Bakit? Hindi ako pwedeng makita. O kasama kita para maging mababa tingin ng nanay mo sa'yo. Hindi. Talagang wala. Saan ka napunta? Natatakot ako kapag nakita ng nanay ko iyong itsura mo, iyong katayuan. Baka magustuhan kanya, agad gusto kanyang maging manugang. Iyong plano mo dati, hindi ba masisira? Oh, ang taas pala ng tingin mo sa akin. Oo, ganyan ka-importante. Totoo talaga. Hayaan mo akong magtagal sa labas, hindi naman imposibleng pag-usapan. Umayag ka. Pero kailangan mong gawin ang isang bagay. Ano iyon? Basta kaya ko gawin, siguradong gagawin ko. Hindi ko pa naisip. Sasabihin ko sa'yo kapag naisip ko na. Sige, walang problema. Kanina, sino yon? Ang kulit mo, parang nagmamadali. Nanay, nagkamali ng pintuan ang runner. Yung sinabi mo kanina, pinag-isipan ko ng mabuti. Sa tingin ko, tama ka. Pag-iisipan ko ng maigi. Talaga? Ang bilis mong makaintindi? Nakumbinsi na ako, nanay. Paihin. Ginangsu. Ang coincidence naman. Bakit po kayo nandito? Ngayon dumalaw sa anak ko. Ikaw? Dito ka rin nakatira? Presidente Key, sandali lang po kayo sa labas. Sandali lang. Huwag po kayong pumasok. Ano ba? Pumasok ako sa sarili kong bahay. Kailangan ko pang magulat. Hindi. Si mama ko. Nandito si mama ko. Nakaupo siya sa sala. Pakiusap po. Ngayon talaga hindi pwede na makita kayo niya. Nakatira ako sa harap ng bahay ninyo. Ginangsu. Ang anak ninyong babae ay nakatira rin dito. Naku, huwag kong hayaang makita ni Bei-chen. Si Wanwan ay ibang lalaki ang kasama sa bahay. Hindi. Hindi nakatira ang anak ko dito. Yung kaibigan niyang babae ang nakatira dito. Siya ay pumunta para tumira ng ilang araw. Pumunta ako para bisitahin siya. Ganyan ba? Sige, mauna po kayo. Hindi na ako makikialam. Paalam. Sige. Umuwi ka na. Ngayon, mas late ka kaysa dati. May konting trabaho sa opisina, nagtagal ng konti. Ay naku. Buong araw, trabaho lang ng trabaho. Di ka naman umuwi ng maaga. Samahan mo si nanay at si Wanwan. Oo nga pala. Yung marriage certificate mo, tinala ko na rito. Inilagay ko sa mesa sa kwarto ko. Kunin mo na lang. Itago mo ng maayos. Kaya pala, gusto ko talagang makita. Yung dalagang Su, yung asawa ko sa papel. Ano kaya itsura niya? D. Sabihin mo, Boss Key, yung interim evaluation report, lumabas na. Kailangan ninyong tingnan. sige, i-email mo sa akin. Tingnan ko na ngayon. Okay, isa pa. Yung pulong bukas ng 2:00 ng hapon, video komperensya, inilipat na sa 9 a.m. Ipadala muna ang report. Sige, okay. I-text mo na lang sa phone ko mamaya. Kumuha ng dokumento. Bakit ang tagal mo? Nakuha ko na. May trabaho akong kailangan gawin. Iwan ko na muna sa'yo ang dokumento. Kukunin ko na lang mamaya. Itatago ko muna para sa'yo. Naku, ang batang ito. Tita, gusto kong pumunta sa parke malapit dito. Para makalanghap ng sariwang hangin. Mamaya na ako uuwi ng gabi. Oo, ingat ka sa daan. Si.
Ayos ka lang ba? Okay lang. Mababa lang ang blood sugar ko. Okay lang, okay lang. Eto. Kumain ka muna ng tsokolate. Salamat. Kailangan mo bang tumawag ng ambulansya? O kaya kontakin ang pamilya mo? Hindi na, hindi na. Ah, ikaw si Sue Wanning. Uy, Naku, Beichen kuya, balitang bomba. Ito talaga ang pinakamalakas na narinig mo sa buong buhay mo. Walang katulad. diretsuhin mo na. Yung ipinahanap mo sa akin, yung tumutugtog ng violin, yung babaeng Bai Yuegwang, nahanap na siya. Mali. Kinumpirma na. Sino? Pamilya Su, yung napangasawa mo, yung pamilyang Su, yung taong hinahanap mo, yung 3 taon ng kasal sa'yo, yung asawa mo. Anong sinabi mo? Ulitin mo. Sabi ko, sa mga taong ito, yung taong hinanap mo ng todo, si Suwaning iyon. Yung 3 taon na ang nakalipas, ni hindi nagpakita ng mukha. Yung gusto mo ng hiwalayan ngayon. Imposible yan. Paano naging siya? Bakit imposible? Kaya nga sinabi ko sa'yo, nung minsan, pinaalala ko na magkita kayo, hindi ka nakinig. Kung 3 taon na ang nakalipas, pumunta ka sa civil registry at tumingin. Hindi mo na kailangan ako. Mas mahirap hanapin. May anak na kayong malaki na. Nakumpirma mo na. Talagang siya? Narito na ang ebidensya. Pinakuha ko sa kakilala. Ang CCTV ng charity dinner noong taon na iyon. Medyo malabo ang kalidad, pero ang mukha ay si Su Wanning. Tiyak na iyon. Ang gulo ng sitwasyong ito. Hinanap mo sa buong mundo. Nasa census mo siya. Nasa listahan mo lang. Hahaha. Ay, Peichen, anong gagawin ngayon? Hiwalay pa ba? Gusto mo talagang makipaghiwalay sa mga nakaraang taon? Para lang yan, para makita siya, di ba? Ngayon, ayos na. Dumating na siya. Parang swerte mo, di ba? Hoy, Baihin. Bakit di ka nagsasalita? Hindi ba ito magandang balita? Mali ang reaksyon mo. Ibaba ko na. May kailangan. Hoy, Baihin. Nanay. Nasaan si Wanwan? Van, sabi niya lalabas siya para maglibot. Mamaya na siya babalik. May kailangan ka ba sa kanya? Wala. Nagtataka lang. Sige, uuwi na ako sa kwarto. Sino ka? Ako dapat ang magtanong niyan sa'yo. Sino ka ba? Bakit ka pumunta sa bahay ni Suwaning? Dito ako nakatira. Pasensya na. Si Wanning ay maraming nainom ngayong gabi. Ihatid ko siya pa uwi. Pakiusap, makikiraan. Hayaan mo muna akong tulungan siyang pumasok at mahiga. Ibigay mo sa akin siya. Anong relasyon mo kay Wanning? Kailangan kong tiyakin na ang mga kaibigan niya ay mapagkakatiwalaan. Pansamantala siyang nakatira sa akin. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Sapat na ba ang paliwanag na ito? Sige, marami siyang nainom. Ingatan mo siya. Kung may discomfort siya, tumawag ka lang sa akin anytime. Pogi. Anong ginagawa mo dito mag-isa? Naghihintay ng tao. Hindi nag-iisa. Sino pa? Gwapo ba? Tawagin natin para masaya. Eto. Eto pa, isang lasing na nagwawala at nakatayo. Gwapo. Ang funny mo. Gusto ko. Gusto mo ang nakakatawa o ang gwapo? Gusto kita. Ano ito?
Kanselahin ang kontrata. Ano yan? Anong dapat kanselahin? Wala kang pakialam. Lasing ka na. Ihahatid kita para magpahinga. Suwaning. Bitawan mo. Humiga ka. Ayaw ko. Ang init mo. Hayaan mo akong sumiksik saglit. Saglit lang. Suwaning. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Oo naman. Sinasarili kita. Sa panaginip ko naman ito. Sa panaginip ko, pwedeng-pwede akong humawak. Huwag kang umalis. Nasa panaginip mo na ako. Galit ka pa rin. Suwaning, bitawan mo ako. Ayaw ko. Bakit mo ako sinisigawan? Suwaning. Tama na. Anong tama? Sa teritoryo ko. Hindi kita hahayaang apihin ako. Suwaning. Ikaw ang pumukaw sa akin. Ay, bakit ka galit na galit? Huwag kang magalit. Pwede mo naman akong hawakan pabalik. Eto, okay na ba to? Suwaning, binigyan kita ng paraan para umatras. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kibaishan, Ika. Bakit ka nandito? Lasing na lasing ka kagabi. Hindi kita kayang pabayaan mag-isa. Ah, pasensya na. Wala naman akong ginawang kakaiba, di ba? Huwag mo muna banggitin ang tungkol kagabi. Kagabi sino ang naghatid sa'yo sa bahay? Sinabi mong si Shishiyuan, taga Shisha. Kahapon, malapit sa parke. Nagkataon na nakita ko siya. Pamilya Xie. Close ka ba sa kanila? Hindi naman gaano. Ilang taon na kaming hindi nagkita. Noong bata kami, magkapitbahay kami. Noong mga panahong iyon, lagi akong sumusunod sa kanya. Shi Yuan. Ang sweet ng tawag mo. Nag-aaral siya sa ibang bansa. Ilang taon na. Kakabalik lang. Hoy, ang galing ng timing, di ba? Ikaw ay, Suwaning. Ikaw ay, Hindi ko inaasahan na ikaw talaga. Ako si Xie Shi Yuan. Dati akong kapitbahay ninyo. Palagi kang sumusunod sa akin. Tinatawag mo akong Kuya Shi Yuan. Naalala mo na ba? Kuya Shiyuan. Naalala ko na. Hindi ba nasa ibang bansa ka? Bakit bigla kang bumalik? Graduate na ako. Pumalik para maghanap ng trabaho. Hindi ko inaasahan na makikita kita. Malapit ba ang bahay mo? Oo, malapit lang. Matagal na tayong hindi nagkita. Iinom tayo. Ako na ang bahala. Si, Maupo ka muna dito. Dito na lang tayo umupo. Hindi na tayo pupunta sa ibang lugar. Pagkatapos nating uminom, ihatid na kita sa bahay. Tama, narinig ko. 3 taon na ang nakalipas ay ikinasal ka na. Oh. Kumusta ka naman ngayon? ayos lang. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang itsura ng asawa ko. Pero balak ko nang makipaghiwalay sa kanya. Kung kailangan mo ng tulong pwedeng sabihin sa pamilya na kami na, baka isaalang-alang ng pamilya Su na kanselahin ang kasunduan sa pamilya Ki. Ang pamilya Shi ay handa ring tumulong sa pamilya Su. Isipin ko muna. Uminom muna tayo. Dito lang ako nakatatanda. Ang sumunod ay nakalimutan ko na. Hindi ko na maalala. Wala na. Ang lahat ng nangyari pagbalik ay nakalimutan. Naalala ko na. Naisip mo ay, hindi maganda. Hindi maganda. Inanyayahan ako ni Xie Shiyuan na magkita sa bahay ngayon na. Oras na. Suwaning. May natatandaan ka pa ba? Wala na talaga akong maalala. Lasing na lasing ako kahapon. Wala akong maalala. Suwaning. Galing mo? Lumabas ka ngayon. Simula ngayon, maliban sa pagtulog, sa ibang oras, huwag kang papasok sa kwarto ko. Walang kwenta, kuripot. Ningning, gising ka na.
Anong oras ka umuwi kahapon? Hindi mo alam, si Xiao Chen, buong gabi kang hinintay. Buong gabi niya akong hinintay. Tama. Kagabi, nakaupo siya sa sala, ang haba ng mukha niya. Tumingin siya sa relo bawat 5 minuto. Hinihintay kanyang bumalik. Sige, may nakasundo akong makipagkita. Aalis na ako. Kaya pala hinintay niya ako ng matagal. At sinabi ko pa siyang kuripot. Dapat ba akong humingi ng tawad? Kasunduan sa pagtatapos ng relasyon. Hinintay mo ako buong gabi kahapon. Para lang pirmahan ko ito. Hindi. Ito. Sige, pipirmahan ko. Anong sabi mo? Sabi ko, gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Bakit biglang gusto mong makipaghiwalay? Dahil ba sa kagabi? Yung siya. Kung kailangan mo ng tulong, pwedeng sabihin sa pamilya. Sasama ako sa'yo. Medyo tama. Suwaning. Sa tingin mo ba, masaya bang manloko? Nakikita mong may ibang nag-aalala para sa'yo. Nag-aalala at nag-iinit. Sobrang proud. Ano bang sinasabi mo? Sa totoo lang. Hindi ako pipirma. Baliw ka ba? Kagabi hinintay kita ng matagal. Ikaw ang gusto pumirma. Ngayon gusto ko nang pumirma. Ikaw naman. Ayaw mo na. Ako ang sumulat ng kasunduan. Kung paano ko gusto, gagawin ko. Kung gusto mo talagang pumirma, iyan ay paglabag sa kasunduan. Kailangan magbayad. Ikaw talaga. Sige. Kung ayaw mo, okay lang. Wanning, hindi kita ginagambala, di ba? Kahapon nagkasundo tayo na pupunta ako sa bahay mo ngayon. Wala. Hindi naman. Wanning, yung bagay na sinabi ko sa'yo kahapon, napag-isipan mo na ba? Nag-isip ako sandali. Sa tingin ko, Suwaning. Ang kama ko sa bahay. Dumihan mo ito kagabi sa pagtulog. Pumunta ka ngayon. At linisin. ngayon, hindi ba pwedeng mamaya na? Hindi pwede. Ngayon na. Kung hindi, mamayang gabi. Matutulog ka sa sahig. Sandali lang, antayin mo ako. Sige, aakyat muna ako para maglinis. Babalik ako agad. Walang problema. Huwag magmadali. Ginoong Ki, tama ba? Sinadya mo pang paalisin si Wanning? Natatakot ka na baka may sasabihin ako sa kanya? Malapit ka ba sa kanya? Siyempre. Mula pa noong bata kami, magkasama kaming naglalaro at magkapit-bahay kami sa loob ng maraming taon, kaya natural na magkalapit kami. Ang pag-uwi ko ngayon, Ay para hanapin si Waning, gusto mo siya? hindi mo ba napapansin? Sayang. Huli ka na. Anong ibig mong sabihin? Ako at si Waning ay nakapagkita na sa mga magulang. Gustong gusto siya ng nanay ko. Maganda naman ang samahan nila. Hindi ba noong araw, sinabi mong magkakasama kayo sa bahay? Iba nung araw, iba ngayon. Ginoong siya, nakita mo ba ang suot niya sa kamay? Oo, nakita ko. Napakaganda ng pulseras. Iyon ay mula sa angkan naming chipolseras na ipinapasa sa manugang na babae. Aking nanay mismo ang nagsuot sa kanya. Anong ibig sabihin? Sa palagay ko, Ginoong Xie, naiintindihan na ninyo, kaya Ginoong Xie ang mga iniisip ninyo. Huwag na muling lumabas. Wanning, napagdesisyonan mo na ba? Nag-isip ako. Mas mabuti nang huwag na kitang abalahin. Napagpasyahan mo na? Oo, salamat sa kusang pagtulong mo. Pero itong bagay ay pribado kong usapin. Hindi nararapat na isama ka. Mag-iisip pa ako kung may. Wala bang ibang paraan? Mukhang may mas mabuti pang paraan. Baka nga. Sige, kung may kailangan ka sa akin na tulong, tawagan mo ako. Hindi na ako magtatagal. Sasamahan kita. Naalala ko na. Wanning. Hindi ba tayo nag-add sa WeChat? Ang WeChat ID ko ay... Hibei Chen. Anong problema mo? Bakit ka nagmamadali? May problema ka ba ngayon? May mga taong nakita ang dating kasintahan at nagbago ang pananaw, kaya nagsimula silang hindi ako magustuhan. Nainggit ka. Inggit? Anong inggit ko? Ning,
Tikman mo itong ulam. Inihanda ito ni tita para sa'yo. Salamat, Tita Ki. Ang lutong ginawa niyo ay napakasarap. Mahuwag na kayong mag-abala. Siya ay lumaki kasama ang kanyang kuya, tiyak na mas masarap ang luto niya. Ano bang masarap na pagkain ang hindi pa niya natikman? Di ba? Anong sinasabi mong kuya? Wala yon, Tita Ki. Pinuri niya ang luto niyo na napakabango. Malamig sa baba. Baka sipunin ka. Kung magkataon, ang kuya Shiwan mo ay malulungkot. Kibechen, anong sinasabi mo? Hindi ba't pinaghihinalaan mo ako na nagkaroon ng relasyon kay Shi Shuyuan? Oo, tama. Pinaghihinalaan ko nga. Sasabihin ko na sa'yo ngayon. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ang unang halik ko ay kay Shi Shuyuan. Masaya ka na, di ba? Ikaw, Ikaw ang unang humalik. Ibinabalik ko lang sa'yo. Naiintindihan mo? hindi, kanina lang. Noong nakaraang gabi iyon. Hindi ako nananaginip. Totoo lahat. Naalala mo na ngayon. Bakit hindi mo ako pinigilan? Hindi mo ba alam na pag umiinom ako, nagiging makulit ako? Ikaw pa? Ang kilos mo kagabi. Sa tingin mo kaya kitang pigilan? Kumapit ka sa akin na parang kubita. Hindi talaga kita maalis. Tsaka, sinong katulad mo, hindi mo lang ako hinalikan, hinawakan mo pa ako, sinamantala mo ako ng todo. Wala pa akong habol sa iyo, ikaw pa ang nauna sa akin. Ako. Yun ay dahil. Ang gwapo mo. Hindi. Wala akong ganoong balak. Ipinapangako ko, hindi na ako iinom ng alak. Kung naaalala mo ang nangyari noong araw na iyon, wala ka bang gustong sabihin sa akin? Sumusumpa ako. Kami ni Shi Shuyuan. Talagang magkaibigan lang. Napakalinis ng pagkakaibigan namin. Ano naman ang nararamdaman mo sa akin? Ano sa iyo? Kontrata lang ang relasyon natin. Pakitang tao lang. Suwaning kagabi noong niyayakap mo ako. Sabi mo lang ako lang ang gusto mo. Magkaiba yon, di ba? May asawa ka na ngayon. Tayong dalawa ay magkasama. Ano ba yan? Suwaning ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Kami lang naman ay nominal lang, hindi kami nagpakasal, walang dokumento. Wala akong pakialam. Hanggat hindi kayo hiwalay, mag-asawa pa rin kayo. Ako ang nakikialam. Sige. Ngayong gabi, matulog ka sa kama. Ako naman sa sahig. Bukas, aayusin ko na ang mga bagay. Aayusin? Ano ang aayusin mo? Magandang gabi. Tita Su, magandang umaga. Beichen bakit ang aga mo akong hinahanap? May problema ba? Tungkol sa kasal ko sa anak mo, nagpasya akong tapusin na ang relasyon. Tapusin? Sobrang biglaan naman ito. Kailangan mo bang? Hindi na kailangan pag-isipan pa. Alam kong biglaan ito. Kaya, pagkatapos ng pag-anol, ang epekto sa pamilya, Su, ang aming pamilya, Ki, ang lahat ay pananagutan namin. Hindi namin ito tatanggihan. Bukod pa riyan sana ngayong gabi, alas 7 sa Sunrise Restaurant makipagkita sa anak mong babae upang pag-usapan kung paano ang eksaktong proseso. Sige, dahil nagpasya ka na, sasabihin ko sa kanya na pumunta siya sa usapan. Salamat, Tita Su, sa pag-unawa. Ngayon nasiyahan ka na ba? Nay, gusto ko pa rin makipaghiwalay kay Chi Beichen. Tulungan mo akong ayusin ang pagkikita namin. Ang kakaiba, bakit kayong lahat ay gustong makipaghiwalay? Kayo, sino siya? Sino pa ba? Si Ki Beichen, kakatawag lang niya at sinabi, gusto ring makipaghiwalay sa iyo. Totoo ba o hindi? Siya mismo ang nagsabi. Oo nga, sabi bago mag-alas 6:30 ngayong gabi. Makikipagkita sa iyo para pag-usapan ang diborsyo. Walang problema, tiyak na magdidiborsyo kami. Ma, hanapin mo para sa akin yung dati yung kwintas na ibinigay ng pamilya Ki. Isusuot ko ito mamayang gabi. Sige, hahanapin ko. Pag nahanap ko, papadalhan kita.
Alas 6 na. Bakit wala pa ring balita yung maghahatid ng kwintas? Miss Sue, naaksidente ako sa daan. Mga 15 minuto pa. Pwede bang bilisan mo? Ang tagal mong huli. Wala pa ring tao. Ang tagal mong dumating. Sana hindi maantala ang diborsyo natin. Pasensya na, nahuli ako. Nasaan siya? Ang tagal na. Wala pa siya. Malamang dahil sobrang tagal kong dumating. Hindi na siya makapaghintay, umalis na siya. Kasalanan ko ito. Sendan ko siya ng mensahe. Sabihin ko na lang na pasensya na. Dumating na siya. Warning. Nasa bahay ka lang buong araw ngayon. Oh, nasa bahay ako buong araw ngayon. Hindi ako lumabas buong araw. Oh, kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si tita. Buong araw akong nasa bahay ngayon. Anong pinag-uusapan ninyo? Halika, kumain ka ng prutas. Tita, patunayan niyo po ako. Sabi niya, wala raw ako sa bahay ngayong araw. Sabihin niyo po sa kanya. Hindi ba ako lumabas buong araw? Oo nga, si Ningning ay masunurin ngayon. Hindi talaga lumabas. Nasa bahay lang siya at nagdo-drawing. Nanay, yung marriage certificate namin noong nakaraan, ay nasa inyo po ba? Saan niyo po inilagay? Ah, yung marriage certificate. Parang inilagay ko sa cabinet. Hindi ko mahanap ngayon. Bukas ng umaga ibibigay ko sa iyo. Maghahanap ako ng mabuti. Pag nakita ko, ibibigay ko sa iyo. Si. Ningning, sabihin mo sa akin, bakit mo dinaya si Beichen? Ngayon, talagang lumabas ka saglit. Tita, oo, lumabas nga ako. Pero si Beichen, nitong mga nakaraang araw, kakaiba siya. Palaging nag-aalala sa kung ano-ano. Natatakot ako na pag sinabi ko sa kanya ang totoo. Baka masira pa ang relasyon namin. Ako ay nakaranas na kitang-kita ko. Pareho kayong nag-iisip sa isa't isa. Pero ganito, hindi nyo sinasabi ang totoo sa isa't isa. Itong hidwaan lalaki lang ng lalaki. Tita, ipinapangako ko sa inyo, wala akong ginawang kahit anong pinsala kay Chi Beichen. Kapag tamang panahon na, tiyak kong sasabihin ko ng buo sa kanya ang bagay na ito. Sige, naiintindihan ni tita. Ang tungkol sa diborsyo namin, ginagawa ko na. Oh, naintindihan ko. Pero ang kakaiba ay dito, nag-usap kami na magkikita ngayon. Hindi siya dumating. Pero may nakita akong isang taong kamukha mo sa likod. Nakita niya ako. Baka naman nag-ayos din siya ng pakikipagkita sa kanyang arranged marriage partner doon. Sandali lang. Hindi naman siguro. Hindi dapat. Ang apelyido ng aking arranged marriage partner ay Ki. Ang apelyido niya ay Ki. Baka pareho lang ang bigkas. Pero magkaiba ang sulat. At kung siya nga, hindi siya dapat na mas maaga dumating kaysa sa akin. Hindi tugma ang oras ng pag-uwi. Tama. Tiyak na aksidente lang iyon. Nagkamali siya ng tingin. Ah, baka nagkamali ka ng tingin. Buong araw akong nasa bahay ngayon. Maaaring patunayan iyon ng tita. Tiyak na mali ang nakita mo. Bakit ang aga mo gumising? Ma, kumusta?
Inimbitahan ako ni Chi Bei-chen ngayong gabi sa Sunrise Restaurant para pag-usapan ang diborsyo. Hindi ba naging maayos ang usapan noong araw na iyon? Kahapon, na late ako dumating. Malamang hindi na naghintay si Chi Bei-chen. Umalis na siya. Sige, naiintindihan ko. Pupunta rin ako doon mamaya. Bakit ka nandito? Pumunta ako upang makipagkita sa aking mapapangasawa. Ikaw, bakit ka nandito? Ako at ang aking mapapangasawa ay nagkasundo na magkita dito. Apelido mo ay Su. Ika ay Chi Bei-chen. Suwaning. Sinabi mo sa akin na apelido mo ay Ki. Niloloko mo lang ako. Niloloko kita. Noon sa villa, sinabi ko sa iyo na apelido ko ay Ki. Ang laki ng reaksyon mo. Natakot ako na baka tumakbo ka. Ikaw naman. Miss Su, nagtatago ng iyong pagkatao, nagpapanggap sa harap ko. Anong kakaibang hilig ito? Para sa diborsyo ko iyon. Paano ko malalaman na ikaw iyon? Kaya pala noong unang beses ako makita ng nanay mo, grabe ang reaksyon. Kaya pala, mabilis na tinanggap ng nanay ko. At laging pinipilit tayong magbakasyon. Bei-chen, Waneng, ako sa daan, nagkataon nakasalubong ko si tita. Su, medyo nag-usap, sabay na lang kami pumasok. Wala naman kayong abala, di ba? Vaneng, magkakilala na ba kayo dati? Magkakilala. Higit pa sa magkakilala. Ningning matagal na siyang nakatira sa amin. Sobrang gusto ko ang batang ito. Nakatira na kayo? Waneng, ano ba ang nangyari? Ikaw hindi ba ang balak mo ay? Bei-chen, ngayong tinawag mo kaming lahat, may sasabihin ka ba na mahalagang bagay? Nanay Tita Su, napag-usapan na namin ni Waning. Si Waning at ako ay magkakaroon ng kasalang hindi natuloy noon. Isang kasalang hayag at matapat.